Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hindi residente ng Quezon City ang unang kaso ng Mpox sa Pilipinas, pero nagpuntaan niya ito sa dalawang establishmento sa lungsod. Sa isang press conference kahapon, August 21, sinabi ng alkalde na unang nagpunta ito sa isang spa para magpamasahe noong August 11 at sa dermatology clinic naman noong August 15, kung saan ito nakitaan ng lesion o sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tiniyak naman ng alkalde na hindi kailangang mabahala ng publiko dahil bumuo na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng Quick Response Team para masigurong mahigpit na pagbabantay at contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng pasyente para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng nasabing sakit. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Senador Risa Hontiveros na naiulat na ng Department of Foreign Affairs ang mga pasaporte ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa Philippine Center for Transnational Crime Interpol. Kabilang dito ang pasaporte ng mga kasamang kaanak ni Guo na sina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong. Paliwanag ni Senator Hontiveros, nasa Interpol na kung ano ang kanilang kaukulang aksyon na gagawin kaugnay ng impormasyon. Mahalaga niya ito dahil maaaring makatulong ang Interpol sa law enforcement sa loob ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Ni-raise na nila sa atensyon ng Interpol yung mga passport nitong 4 na taong ito para pwedeng maging subject ng kung anong action tingin ng Interpol ay tamang dapat niyang gawin. Hataw Balita ngayon. Hinamon ng ilang kongresista si Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga kaibigan niya sa Kongreso na nagsasabi umano sa kanya tungkol sa impeachment effort laban sa pangalawang Pangulo. Patuloy na itinatanggi ng Kamara ang paratang ni VP Duterte na naghahanda ang mga ito para mapatalsik siya sa pwesto. Giit ng mga mambabatas, walang ganitong hakbang sa Kamara at abala lamang ito sa kanilang trabaho, lalo na sa budget deliberations. Kaya panawagan nila sa pangalawang Pangulo, itigil na ang pagkakalat ng chismis at hayaan silang gawin ang kanilang trabaho. Siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Office of the Vice President na ang layunin ng libro na isinulat ni VP Sara Duterte ay makahikayat ng mga kabataan na magbasa at ito ay walang halong politika. Naging mainit ang talakayan ni VP Duterte at Senator Risa Hontiveros nang matanong ng mambabatas ang 10 milyong pisong pondong hinihingi ng OBP para sa librong ipamimigay sa mga bata. Ang librong may pamagat na Ang Kaibigan ay librong pambata na isinulat mismo ng pangalawang Pangulo. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni OBP spokesperson Attorney Michael Powa na sa tansya nila ay 50 pesos kada libro ang kailangan para sa printing services ng libro na ipamimigay sa 200,000 learners. Just to add details to that para ma-appreciate ng tao yung budget, no? Yung 10 million po, ang target po niyan ay 200,000 na learners, no? Kasi 200,000 po yung bags na ibibigay natin. Yeah, at least that's a target for 2025. Definitely wala pong intensyon na gamitin ito as a form of pangangampanya. In fact, maliban dyan sa about the author, which is common, no, in a lot of books, ay wala pong pangalan ang mga pinamimigay ni VP na mga bags or even po mga tarpaulin natin, wala rin pong pangalan niya. It's all just Office of the Vice President and the name of the program. Hataw Balita ngayon. Kukuha pa ng karagdagang detalye ang Senado sa Department of Foreign Affairs
hinggil sa pansamantalang pagtuloy sa Pilipinas ng Afghan refugees habang naghihintay ng special immigrant visa bago makapasok ng Estados Unidos. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, gagamitin nila ang budget hearing para malaman ang iba pang bagay tungkol sa napagkasunduan ng Pilipinas at United States para tulungan ang mga Afghan na naipit sa labanan sa kanilang bansa. Dagdag pa ng Senate President, sa pagkakaalam niya ay pansamantalang lamang ang pananatili sa bansa ng mga ito at kung hindi maaprubahan ang visa ay babalik sila sa bansang kanilang pinanggalingan. Sa ilalim ng kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos, sasagutin ng US ang lahat ng pangangailangan ng Afghan refugees habang nandito ang mga ito sa Pilipinas, kabilang na ang pagkain, bahay, seguridad, medikal at transportasyon ng mga ito bago dalhin sa Amerika pagkatapos makakuha ng visa. Alam ko temporary lamang yan, babalik sa pinanggalingan. Pero alam ko pagdating dito ay halos processing na lang ang kulang para makapasok sa Amerika. Tandaan nyo, ang nangako sa kanila yung Amerikano, ang pangako ay dadalhin sa Amerika, hindi sa Pilipinas. Gagamitin namin pagkakataon marahil ang budget para tanongin ang Department of Foreign Affairs ng detalye nito para mapagbigyan lang din sa publiko. Ang budget ay pagkakataon hindi lamang para maningil, pero para maliwanagan din sa mga issue na kinakaharap natin bilang isang bansa. And we will use that opportunity. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng nakaraang panghaharas ng dalawang Chinese Air Force sa eroplano ng Pilipinas na nagsasagawa ng maritime patrol sa Scarborough Shoal, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi gagamit ng fighter jets ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, wala silang layon na palalain pa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Dagdag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi angkop ang fighter jets para sa isinasagawa nilang regular na maritime patrol sa pinag-aagawang teritoryo. Sa ngayon, mayroong 12 FA-50PH light fighter jets ang Philippine Air Force at pinag-aaralan na itong dagdagan pa ayon sa huling pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. bilang bahagi ng modernization program ng hukbo. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Senado na walang sensitive at confidential data ang naapektuhan sa umano'y hacking incident sa Senate website. Nilinaw ni Senate spokesperson Arnel Jose Banas na ang mga username at logs na sinasabing nakuha mula sa Senate SharePoint site ay mga pangalan o account na ginagamit para mag-upload ng mga pampublikong dokumento at hindi magdudulot ng anumang banta sa seguridad. Kinumpirma rin nito ang pahayag ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso na hindi dapat ikabahala ang insidente dahil ang na-access lamang sa website ay mga dokumento na para sa pampublikong kaalaman. Gayunman, patuloy na nagsisikap ang Senado upang matiyak na ang kanilang website ay nananatiling ligtas at protektado laban sa masamang loob. Hataw Balita ngayon. Sa aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Bill number 2620 ang panukalang magbababa sa premium ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth mula sa 5% ngayong taon sa 3.25% sa susunod na taon sa ilalim na rin ng Universal Healthcare Act. Ayon kay Senator J.B. Ejercito na siyang nag-sponsor ng panukala, mahalaga na maibaba ang PhilHealth premium dahil hindi pa nakaka-recover ang maraming Pilipino mula sa epekto ng coronavirus pandemic. Gayunman, sinabi ng senador na makabubuti na hayaan na muna ang 5% premium ngayong taon at simulan ang mas mababang premium sa susunod na taon. Sa ilalim ng panukala, simula 2025, 3.25% na ang PhilHealth premium ng mga miyembro ng PhilHealth na may buwan ng sweldo mula 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos na may incremental increase na 0.25% bawat taon.
Pinagbawalan na ng Davao Regional Police Office ang mga tauhan nito na magsuot ng face mask o anumang takip sa muka habang nagmamando ng checkpoint sa Davao City. Kasunod ito ng pakiusap ni Senator Ronald De La Rosa sa pulisya na iwasan ang anumang aksyon na magdudulot ng takot sa publiko sa gitna ng mainit ngayong sitwasyon kaugnay ng paghahanap kay religious group leader Apollo Kibuloy. Nagpaliwanag din ang pulisya kasunod ng reklamo hinggil sa paglilibot ng napakaraming pulis na naka-full battle gear malapit sa Davao Airport at compound ng KOJC. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Bahagi lang ng graduation run at hindi kasama sa regular na police operation. Ito ang paliwanag ng Police Regional Office Davao sa presensya ng mga pulis na naka-full battle gear habang nagja-jogging sa kahabaan ng Philippine-Japan Highway sa Davao City kung saan nakatayo ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Piero 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, isinagawa lamang ito ng mga pulis na nagsipagtapos sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC at Special Weapons and Tactics Training o SWAT. Kasama pa umano sa takbo si Piero 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na ayon kay De La Rey ay may layon lamang na i-boost ang moral ng mga pulis. Hindi ko maano yung exact date na sumabay si RD sa jogging, but yun ay graduation run for 2 trainings. So, isa sa umaga and then isa sa hapon. Yun lang naman, graduation run. After that, wala nang nag-jogging. Nauna nang inireklamo ng KOJC ang mga pulis na umaaligid sa kanilang compound na umano'y nagdudulot sa kanila ng takot. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong August 20, natalakay ang deployment at police checkpoints sa tapat ng compound ni Kibuloy. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Ronald De La Rosa, personal niyang nakita kung gaano karaming pulis at checkpoint ang nakalatag sa lugar na umuwi siya sa Davao City noong weekend. Kinwestiyon din ng senador na dating PNP chief ang pagsusuot ng face mask ng mga pulis, sabay tanong kung bahagi na ba ito ngayon ng PNP uniform. Alikabok! Nakamas kayo lahat nakamas palagi, 24/7. Bakit lahat ng pulis ay nakamas? Which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao, we must be friendly. Tugon naman ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, I will assure you, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po iyan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. Samantala, ipagbabawal na ang pagsusuot ng face mask sa mga pulis na nagmamando ng mga checkpoints sa Davao City. Batay sa obserbasyon sa police checkpoint dito sa Buhangin area, epektibo na agad ang pulisya dahil hindi na nakatakip ang mukha ng mga pulis. sakop ng no mask policy ang lahat ng police personnel na naka-duty sa checkpoint sa buong lungsod. Ipa-implement naman nato na dili na mag-wear og mask ang mga naga-checkpoint unless naa sila'y health reason, valid health reason. Nag-ugat ang issue sa police deployment sa Davao City nang suguri ng mga otoridad ang KOJC compound noong June 10 para isilbi ang arrest warrant laban sa puganteng si Apollo Kibuloy. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inaasahang aalisin na ngayong linggo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang fishing ban sa Cavite. Kasunod dito ng resulta ng pagsusuri kung saan nakita na ligtas ng kainin ng mga isda na nahuhuli sa lalawigan. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Tila mabubunutan na ng tinik ang mga mangingisda at mga vendor sakaling alisin na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang fishing ban sa lalawigan ng Cavite. Luba umanong mahirap ang kanilang sitwasyon dahil wala naman silang ibang ikinabubuhay kundi ang panguhuli ng mga lamang dagat. Sa isinagawang pagdinig sa Kongreso noong Martes sa August 20 patungkol sa labubog na MTKR Terra Nova, MTKR Jason Bradley at ang pagsadsad ng MV Mirolawan, sinabi ng BIFAR na inaasahan na ngayong linggo na mailalabas ang kopya ng resulta.
pero hinihintay pa ito sa ngayon para opisyal nang maideklara na ligtas na for human consumption ang mga nahuhuling isda sa Cavite. Sir, we will wait for the final result ng PAH at the same time yung pangatlong testing for the sensory evaluation para ma-declare po natin na safe na talaga for consumption. Ano po, for this week po, we'll try our best na i-facilitate yung result po ng PAH po at yung another conduct of the sensory evaluation. Halos mag-iisang buwan na ngang tigil sa pangingisda ang mga mangingisda dito sa bayan ng Nabeleta, Cavite. Kaya naman malaking bagay para sa kanila kung maalisin na ang naturang fishing ban. Kabilang na rito si Fernando Riel Jr. na isang mangingisda. Aniya, iba't ibang diskarte na lang ang kanilang ginagawa kung papaano maitatawid sa araw-araw ang kanilang pamilya. Maganda nga sana para magkaroon na ng halaga yung pagbibenta namin isda. Malaking epekto sa sa presyuan. Damay-damay lahat. Sana lang naghahanap ng ikabubuhay. Dahil siyempre dito sila umaasa sa dagat. Ang vendor naman na si Virginia, umaasang magiging maganda na muli ang kanyang benta kapag naalista ang fishing ban. Ang 200, pahirapan pa. Pero pampapuan 200. Kayo, sobrang saya ko po kung yan po ay pagbibigyan na ng gobyerno natin dahil sobrang na po yung paghihirap namin doon. Samantala sa naturang pagdinig, sinabi naman ng Philippine Coast Guard o PCG na nasecure na ang nasa 24 valves at tumabot na sa 7 mula sa 8 cargo oil tanks ng MTKR Terra Nova ang nalagyan na ng hot topping. Sakali namang makompleto na ang procedure, saka umano sisimula ng siphonic operation para sa laman nitong langis. Benedict Samson, umahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Suspendido pa rin hanggang ngayong araw, August 22, ang face-to-face classes sa lahat ng mga antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Pagsanhan sa Laguna dahil pa rin sa patuloy na banta ng VAG o volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Sa isang Facebook post, sinabi ni Pagsanhan Laguna Mayor Cesar Areza na inaasahang magkakaroon ng alternatibong paraan ang mga paaralan sa Pagsanhan gaya ng online activities para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng sitwasyon doon. Gayunman, pinag-iingat ng alkalde ang lahat laban sa banta ng VAG. Hataw Balita Ngayon. Nakakaranas ng volcanic smog ang ilang lugar sa Batangas at mga karatig lalawigan dahil sa ibinubugang usok ng Bulkang Taal. Upang makaiwas sa emergency cases dahil sa volcanic smog, narito po ang ilang safety tips mula sa UNTV News and Rescue Team. Si Lisel Nael humahataw. Hataw Balita Ngayon. Kapag na-expose ng matagal sa lugar na may volcanic smog o VAG na may halong sulfur dioxide, maaari itong makadulot ng respiratory distress at makapagpalala sa kalagayan ng mga may cardiovascular disease o may sakit sa puso. Narito ang safety tips na dapat tandaan kapag may volcanic smog sa isang lugar. Una, hanggat maaari ay umalis muna sa lugar na may kontaminasyon ng sulfur dioxide. Kung walang paraan o hindi makakaalis sa lugar, magsuot ng N95. Kung wala naman ay face mask. Maraming klase ng face mask pero pagka ganito po ang incident, mas maganda na ang gamitin nating face mask ay yung N95 kasi mas talagang filtered ang bawat malalanghap nating hangin kapag po N95 yung ating gamit. Kung walang available na face mask o N95, pwedeng gumamit ng mamasamasang panyo o bimpo. Pagka nakaramdam ng pangangati ng balat, laging magpunas ng malinis sa tubig at maganda kung mayroong sabon. Magsuot ng eyeglasses para hindi mapasukan ng substance mula sa bulkan ang mga mata. Para sa mga nakamotorsiklo, kapag suot ang helmet, siguraduhing isara ang visor nito. Para naman sa mga may asthma, lumikas agad mula sa lugar. At doon naman sa ating may mga sakit naman na asthma, so better po talaga na umalis tayo sa lugar kung saan po mayroong presence ng sulfur dioxide kasi pwede po mag-trigger ito. At kung may nararamdamang iba sa ating pangatawan, sa ating paghinga at iba pa, mas maganda na magpa-check up agad sa doktor para mabigyan ng proper medical assistance. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Naglaan ang pamahalaan ng kabuuang 49.8 billion pesos na pondo para sa social pension ng indigent senior citizens sa ilalim ng Fiscal Year 2025 National Expenditure Program. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na makatatanggap ng budget na 49.8 billion ang Social Protection Program for Filipino Senior Citizens ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasa 4,085,000 at 66 indigent senior citizens ang inaasahang tatanggap ng monthly allowance na 1,000 piso para pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at gastusin sa pagpapagamot. Nagsimulang tumanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng stipend na 1,000 piso ngayong taon kasunod ng pagsasabatas ng Republic Act o RA 11916 na nagdoble sa kanilang buwanang pensyon mula 500 piso at Expanded Centenarians Act para makakuha ng mahigit 3 bilyon sa 2025. Samantala, sa pagpapatupad ng Expanded Centenarians Act, kabuang 3 bilyon ang inilaan para pondohan ang 100,000 cash gift para sa mga Pilipinong umabot sa edad na 100. Gayon din ang karagdagang 10,000 pisong cash gift benefit sa lahat ng Pilipinong edad 80, 70 at 75. Matatanda ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. netong buwan ng Pebrero ngayon taon ang Republic Act o RA 11982 na nagpapalawak sa saklaw ng RA 10868 upang magbigay ng mga benepisyo sa mga octogenarian at nonagenarian. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nagsalita si dating Pangulo dating Pangulong Barack Obama sa Democratic National Convention. Opisyal na rin ito inendorso si US Vice President at Democratic Presidential Candidate Kamala Harris. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon. 2 dekada nang nagkakasalubong sina former US President Barack Obama at Vice President Kamala Harris at parehas nilang inirerepresenta ngayon ang imahe ng partido at sinundan ng mga yapak ng mga nauna sa kanila na lumaban para sa civil rights. Unang tinawag na female Barack Obama si Harris ng isang mamamahayag na si Gwen Ifill noong 2009. Kinonsidera rin ni Eric Holder, ang first Attorney General ni Obama, na si Harris ang pumalit sa kanya. Inendorso ni Obama si Harris noong 2010 nang tumakbo ito bilang Attorney General ng California. Noong 2012, nagsalita rin si Harris sa Democratic Convention sa Charlotte para suportahan si Obama sa kanyang re-election. Sa dulo ng kanyang ikalawang termino bilang presidente, inendorso niya si Harris sa pagkasenador ng California. Humingi rin ng payo si Harris kay Obama nang pumasok ito sa kampanya noong 2019. Sa kasalukuyan, nilinaw ni Obama na gagawin niya ang kailangan para manalo si Harris. Nakatakdang i-endorso ni Obama sina Harris at Governor Tim Walz sa convention sa Martes. Formal lang inendorso ni Obama sina Harris at running mate nitong si Minnesota Governor Tim Walz sa Democratic National Convention. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inimok ni California Governor Gavin Newsom ang mga school district na dagdagaan ang kanilang paghihigpit at pagbabawal sa paggamit ng smartphones sa paaralan upang mapabuti ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Ilang paaralan naman ang nahihirapan sa pagpapatupad ng ban dahil sa hindi pagsunod ng mga estudyante. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Muling hinimok ni California Governor Gavin Newsom ang pamunuan ng mga paaralan sa estado ng California, USA na higpitan ang mga mag-aaral sa paggamit ng smartphones sa loob ng silid-aralan. Ayon sa gobernador, ang pagpapatupad ng cellphone ban sa mga mag-aaral ay makatutulong upang makapakinig at makatutok ang mga ito sa kanilang mga guro. Taong 2019 nang nilagdaan ni Newsom ang isang batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga school district upang limitahan ang paggamit ng cellphone sa oras ng klase. Sa inilabas na survey ng Pew Research Center noong June 2024, 72% ng US high school teachers ay nagpapahayag ng cellphone distractions bilang isang pangunahing problema sa silid-aralan.
dahilan upang gumawa ng hakbang ang pamahalaan at paaralan upang maprotektahan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Sang-ayon naman ang karamihan sa mga guro at mga magulang sa nasabing panukala dahil sa positibong epekto nito sa mga mag-aaral. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Lumabas sa isang pag-aaral na nag-aalok ang mga employer sa ating panahon ng work benefits para makahikayat ng mga talento sa masikip na labor market. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon. Ginagamit ng mga employers ang iba't ibang work benefits para makahikayat ng mga talento sa labor market. Madalas nasusi ang compensation kapag naghahanap ng mga empleyado ng trabaho, ngunit hindi lamang pera ang nagiging benepisyo. Batay sa analysis ng Indeed's Hiring Lab, tumaas ang mga job postings na nag-aalok ng benefits mula sa mas mababa sa 40% noong 2020 hanggang 59% noong Mayo. Mas madalas na nag-aalok ng mga benepisyo ang mga sector na may mas mababang sahod at mababang rate ng remote work. Kasama sa pinakakaraniwang compensation ang medical at insurance, retirement at paid time off. Para sa gig economy, may mga kumpanya na nag-aalok ng benepisyo para sa mga trabahador na hindi karaniwang nakatatanggap nito. Samantala, nakahihikayat ng mga talento ang benefits habang malaki rin ang parte ng company culture, career development at alignment ng kumpanya sa personal values ng individual. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon po, tanging easterlies pa rin o yung hangin galing sa silangan ang siyang umiihip po dito sa may parteng Visayas and Mindanao at meron lamang mga thunderstorms na localized sa natitirang bahagi po ng ating bansa. Base naman sa ating latest satellite animation, as early as this morning, may mga areas po na meron ng malalakas ang pag-ulan. Kabilang na dyan ang bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Sorsogon and Davao Region. Epekto po yan ng pinagsamang thunderstorms plus the easterlies. At kung mapapansin din natin sa ating latest satellite animation, itong low pressure area sa may silangan po ng Luzon ay naging ganap na bagyo na. Ito po ay nasa tropical storm category with international name na Shanshan. Contributed po ito ng Hong Kong. Sa ngayon po yung distansya nitong si Bagyong Shanshan ay 2,140 kilometers east of Central Luzon as of 3 in the morning. Mananatiling malayo pa rin po sa ating kalupaan at walang direktang epekto sa ating bansa. Para naman sa naglalayag nating mga kababayan within the next 24 hours, wala pa rin tayong asahang gale warning or banta sa matataas na mga pag-alon. Banayad ang katamtaman ang taas ng ating mga alon, pero pag may mga thunderstorms po, lalo na dito sa may Northern Luzon, posibleng umakyat sa 2 metro ang taas ng mga alon at mga 1 hanggang 1.5 metro naman sa natitirang baybayin ng ating bansa. Ngayong darating po na long weekend, asahan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang fair weather conditions, subalit pagsapit po ng hapon hanggang gabi, madadalas na po yung mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog, lalo na po over the weekend. So yung long weekend po natin, may mga areas na magkakaroon talaga ng malalakas sa mga pag-ulan, lalo na dito sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao, particularly ang Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region. Yan po ay epekto ng southwest monsoon. Maring magbalik ito as early as tomorrow, late evening, at maring magpatuloy ito hanggang early next week. Plus yung tinatawag natin na trough o yung outer portion nitong si Bagyong Shanshan. So maaring magkaroon ng mga convergence or mga kaulapan dito sa may areas ng Southern Luzon. At itong mga circulation, mga shallow circulation sa tinatawag at mga cloud clusters, ang maaring mag-trigger naman po ng southwest monsoon or habagat dito sa may parting Visayas and Mindanao. So make sure po na meron tayong dalang payong at lalo na doon sa ating mga kababayan dito sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao, yung mga nabanggit natin na lugar, habang yung fair weather conditions actually mas iiral po dito sa may Northern and Central Luzon, kabilang na rin ang Metro Manila. For the next 3 days, andyan pa rin yung bahagyang maulap at minsang maaraw naman na kalangitan dito sa may Northern and Central Luzon. Medyo mainit nga lang, lalo na sa mga kapatagan na sinasamahan lang ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. So lagi po magantabay sa ating mga advisories and warnings regarding po sa mga magiging pag-ulan natin sa susunod pa na 4 na araw. Ang sunrise naman po natin ay 5:43 na umaga today at ang sunset ay 6:15 ng gabi.
At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy na umaasa ang COMELEC na mabibigyan ng pansin ng Kongreso na maipasa na ang panukalang pagbabago ng batas sa halalan. Layon nito na mapigilan ng mga bagong krimen at maparusahan ang mga lumalabag doon. Si Weng Fernandez, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nalalapit na ang 2025 midterm elections sa bansa. Dahil dito, patuloy na nananawagan ang Commission on Election o COMELEC sa Kongreso na maipasa na ang panukalang bagong batas patungkol sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, hindi na angkop ang nakapaloob sa Omnibus Election Code na naipasa noong 1985, particular na ang isyu sa vote buying. Ang paraan lang talaga dapat ang bagong batas. Dagdag pa ni Chairman Garcia na nakapagsumiti na umano sila ng draft ng revised Omnibus Election Code sa Kongreso. Patuloy po ang ating panawagan sa ating Kongreso, sa matababang kapulungan at sa ating Senado na sana nga po makapagpasa na ng bagong mga batas patungkol sa halalan. Paano mag-file ng candidacy, paano parusahan yung mga lumalabag at ano pa yung mga iba pang bagong mga krimen patungkol sa halalan na dapat nating maparusahan para po mapigilan. Lalo-lalo po yung patungkol sa laban sa vote buying. Umaasa ang COMELEC na mabibigyan ng pansin ang kanilang isinusulong upang mabigyan ng parusa ang mga lumalabag sa mga batas sa halalan, lalo na sa mga bagong krimen. Kami po nagsabit tayo ng 963 pages na draft ng Omnibus Election Code na revise at sana po ay mabasa at makita nila yung kagandahan at magkaroon ng maipasa na yung pagbabago sa ating batas. Weng Fernandez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagkaroon ng malawakang data leak kung saan nakompromiso ang mga personal data ng mga residente na naninirahan sa United States, United Kingdom at Canada. Ito ang humahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita ngayon. Isang data leak ang naganap noong nakaraang linggo sa isang kumpanya kung saan nakuha ang 2.7 billion records ng mga residente sa United States, United Kingdom at Canada. Batay sa ulat, naglalaman ang mga naturang record ng pangalan, address at social security number ng mga residente sa nasabing mga bansa. Itinuturing ang insidenteng ito na isa sa pinakamalaking data breaches sa kasaysayan. Hindi naman tinukoy kung aling kumpanya ang may hawak ng nasabing records, ngunit base sa report, ang mga nakuhang records ay hindi encrypted o protektado. Hinihikayat naman ng mga eksperto ang publiko na bantayan ang kanilang mga accounts laban sa mga suspicious activity at i-report sa kinauukulan kung mayroong problema. Chris Fugaban, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Masayang pinanood ng Wishers sa Hollywood Boulevard ang ikalawang Wisha USA Bus Appearance sa Walk of Fame ng Pinoy pop group na BGYO. Ito ang umahataw na balita ni Klein Sinca. Hataw Balita ngayon. Masayang-masaya ang Wishers na muling makita ang Pinoy pop group na BGYO sakay ng Wish USA bus sa Walk of Fame ng Hollywood Boulevard sa Estados Unidos. Masaya rin ang grupo sa kanilang ikalawang pagkakataong maka-perform na live sa Mobile Studio on Wheels. Happy po, syempre. Kasi last 2 years po yung nandito kami and finally nakabalik kami. And we're happy kasi another opportunity to share our music to the people. At this time, napakinggan ang kanilang all-English single na may titulong Trash sa Wish USA Bus. Ayon sa all-boys group, ngayon na ang tamang panahon na makilala ang galing at husay ng grupo sa world stage. We are very ready and the time is now because we've been experimenting with our music for a while now and we finally feel like this is our sound. Matapos ang kanilang performance, nagpakitang gilas din ng mga ito sa pagsayaw para sa kanilang loyal fans na dumayo pa mula sa mga karatig syudad na Los Angeles.
Kitang-kita naman ang pagiging magilew nila Jello, Akira, JL, Mickey at Nate sa kanilang fans na makasalamuha ang mga ito matapos sa live performance sa Wish USA bus. Hirit ng BGYO para sa kanilang fans, Hey Wishers! Catch our Wish-exclusive video Trash on Wish USA YouTube channel. abangan ang kanilang exclusive video soon sa official YouTube channel ng Wish USA. Klein Sinka humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng Philippine Embassy ng Riyadh ang pagsasagawa ng Embassy on Wheels o EOW sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Magsasagawa naman ng survey ang Embahada ng Pilipinas sa Qatar para malaman ang mga consular needs ng mga Pilipino sa labas ng Doha. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanunsyo sa publiko ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia ang pagsasagawa ng Embassy on Wheels or EOW sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Gaganapin ito sa Sumau Al-Khobar Hotel alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Biyernes, August 30 at alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali naman, Sabado, August 31. Para sa passport-related services, mag-book ng appointment sa DFA Global Appointment System or GOAS sa passport.gov.ph. Para sa notarials authentication services naman, kumuha ng appointment sa link sa riyadhhpe.com. Maaari namang mag-walk-in sa iba pang mga serbisyo. Para sa iba pang detalye, maaaring tawagan ng consular section ng Embahada sa numerong 0569-893301 o di kaya mag-send ng email sa consular@philembassy-riyadh.org. Samantala, inaanyayahan naman ng Konsulado ng Pilipinas sa Spain ng mga organisasyon ng mga Pilipino sa Espanya at Andorra na magparehistrong muli para mapabilang sa kapisanan sa listahan sa Embahada. Para sa kumpletong impormasyon kung paano magparehistro, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/phinspain. Huling araw ng pagsumite ng registration ay sa September 20, 2024. Inilabas sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Oman ng mga pangalan ng mga newly arrived passports. Maaaring i-claim ang inyong mga bagong pasaporte sa Embahada Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Siguraduhin lamang dala ang inyong mga lumang passport. Magsasagawa ng survey ang Philippine Embassy sa Qatar para malaman ang mga consular needs ng mga kababayan natin na naninirahan sa labas ng Doha. Inaanyayahan ng Philippine Embassy sa Qatar ang mga Pinoy na naninirahan sa labas ng Doha na sagutan ng survey patungkol sa consular needs ng ating mga kababayan. Makakatulong ito sa posibleng plano ng Embahada na magsagawa ng mga consular outreach missions para sa mga Pilipino. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, Talatang 5. Ang katwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad, ngunit mabubuwalang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-22 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, August 22, 2024. Mula rito sa Amman, Jordan, ako si Bert Ceruto. Ako naman si Sunny Cos mula dito sa Los Angeles, California, USA. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.